Welcome back to Hangul Formula. This is Angelo, and in this video guys, magbibigay naman tayo ng tips how to answer fill in the blanks question ng EPS TOEIC exam. And this question is yung one of the most requested ng ating mga audience sa Facebook man o sa YouTube. So that's why ito yung sasagutan natin today. But before that guys, i-discuss muna natin ano ba yung pinaka-instruction, ano ba yung pinaka-tanong para pagdating ng mismo exam, hindi na isa pa sa mga iisipin natin. Okay? And that is yung binkan에 누르갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Okay? Yung pinkan is yung pinaka-blank. Okay? Yun yung may guhit. Okay? And 누르갈 가장, yung 누르가다 is yung to enter. Durugada. Okay? And durugal kajang. Kajang is the most, remember, yung pinag-aralan natin sa graph. Almajun. Almata is yung pinaka-appropriate, pinaka-proper. Okay? Proper. Almajun gosul. Yung pinaka-tamang sagot. Kurushipsyo. So, choose. So, please choose. Okay? So, yun yung instruction natin. Okay? Yung fill in the blanks question natin, guys, hindi lang isa. Kasi minsan, guys, ang hinahanap, noun. Minsan ang hinahanap, verb. Minsan ang hinahanap, adjective. And minsan ang hinahanap naman, meron kang pare-parehas na verb at ano yung tamang verb ending. So, medyo tricky talaga yung question na to. Kaya ito yung siguro sa mga talagang isa rin sa mga nagpapasakit ng ulo ng mga aspirants natin. Okay? And yung first question natin, guys, simulan natin agad. Basahin muna natin para makita natin kung may pwede tayong magamit na keyword. Okay? So, yung first one is, 다음 주에 이사를 하면 새로 사야 할 물건이 많습니다. 그래서 이번 달에는 생활비가 blank 것 같습니다. Okay, so as you can see guys, yung hinahanap natin dito is adjective. Okay? Why? Kasi meron tayong ka na marker. Okay? Remember, yung ka is ginagamit when you are describing your noun. Okay? So tingnan natin ano ba yung mga adjective na sa choices. Number 1, 다양할. Number 2, 단순할. Number 3, 안전할. And number 4, 부족할. Okay? So, kung magbibigay ako ng tips para sa question na to, ito is yung kadarasang sinasabi ko sa inyo, no? Pag nagme-memorize kayo ng mga vocabs, hindi lang dapat isa-isa, no? Meron kayong list ng mga words, ng, yung isa noun, isa verb, isa adjective. So, wag ganun, guys. Ang gawin nyo, gawin yung partner. Okay? Noun plus verb, or noun plus adjective, or noun plus lagyan natin adverb, adjective, and kung pwede pa, pwede nyo pang dagdagan ng dagdagan hanggang makabuo kayo ng parang kwento na tatatak sa isip natin. Okay? Mas madaling tandaan yun. Okay? And one more thing guys, kung gagawin natin to, so let's make sure na yung pagpapartner na nating words, yung talagang ginagamit lagi na magkasama. Okay? Yung tipong pagbanggitin mo yung word na to, ito yung bagay na papasok, unang papasok sa isip mo. Okay? So, for example, guys, let's use the word door or yung moon in Korean, no? Moon. So, pag sinabi mong moon, ano yung unang papasok sa isip mo? Okay? It's either you open the door, 열다, or close the door, 닫다. 문을 열다, 문을 닫다. So, ganun guys yung pag-memorize ng mga vocabs. Dapat hanggat maari may kwento. Kasi pag may kwento guys, mapipicture mo sa utak mo and mas matagal na mag-stay sa utak natin kung ano man yung memorize natin. Okay? So that is one tip. Okay? And in this question guys, let's prove kung gaano ka-effective mo yung ganong klase na pag-memorize ng mga vocabulary. Okay? So let's try to answer this question using the keyword technique, and then later, i-check natin kung magiging tama yung naging assumption natin pag diniscuss na natin yung buong question. Okay? So, yeah. So, let's answer this using keyword technique, and yung unang pipiliin ko na keyword is yung may marker. Okay? And yun yung word before the blank. And kung mapapansin nyo guys, pag naghahanap ako ng keyword, lagi kong ginagamit yung may marker. Bakit? Kasi dyan lang talaga iikot yung pinag-uusapan. Yan yung topic, yan yung subject ng buong sentence. Okay? So, what is 생활비 ba? So, 생활비. 생활 is life or living, and P is fee in English. Ibig sabihin yan yung mga pera na pambayad ng mga daily life expenses mo. So, let's just say that this is your budget or yung allowance mo. Okay? And when you think of budget, ano yung unang bagay na papasok sa isip mo? Okay? Let's think of two. Yung dalawa na magkabaliktad. Okay? So, yeah. So, one is to be enough. Kunyari, meron kang enough na budget. So, and another is kulang yung budget mo. Iyan yung dalawang bagay na papasok sa isip mo. Okay? So, let's try kung naandyan ba yung mga words na yan sa pagpipilian. So, ano ba yung to be enough? 충분하다.
Okay? And ano yung kulang? Ano yung to be insufficient? Puchuk hada. Okay? So, kung mapapansin nyo, yung puchuk hada is naandito sa sentence. And that is number 4. So, ibig sabihin, number 4 yung tamang sagot. And bonus pa, kung alam mo lahat ng pagpipilian. So, napakadali na lang question na to. Kahit hindi mo basahin yung buong sentence. Okay? I mean, kahit hindi mo intindihan. So, maghanap ka lang ng keyword and then itry mo, mag-isip ka ng mga kadalasang ginagamit along this keyword and then itry mong hanapin kung naandyan siya sa choices and siguro mas mataas yung percentage yung na yun yung magiging tamang sagot unlike sa talagang huhulaan mo lang talaga siya ng hindi mo pag hindi mo alam. Okay? So, let's try to discuss this, guys, in full detail. Tingnan natin kung naging tama ba yung naging assumption natin. Okay? So, yeah. So, yung first sentence natin is taom jue isaril hamyon sero sayahal mulguni mansumnida. Okay? So, what is taomju? Taomju is next week. No, next week. But what is last week? Jinanju. Okay? So, yeah. So, taomju is next week and isaril hada is to move. Ibig sabihin, maglilipat kayo ng bahay. Okay? It's either nakakita kayo ng magandang bahay or you are forced to move dahil may problema sa current na tinitirhan mo. So, that is to move. Maglilipat. Okay? And myon is just if. Okay? Ibig sabihin, if you move next week, okay, kung lilipat ka next week, next word is sero. Sero is adverb. Ibig sabihin nito ay newly. Okay? Panibago. Panibago. Okay? Sayahal mulgon. So, what is mulgon? Things. So, ilang beses natin nadidiscuss yan. Mulgon ay things sa mga bagay-bagay. And sayahal is from the verb sada. Ibig sabihin naman ito is to buy. No? And this sayahal, yung pinaka-form niya is verb stem plus aoyo, hada or aoyo, heyo, or verb stem plus aoyo, tueyo. And yung ibig sabihin nito is have to do something. You need to do something. And sayahal mulgon is yung things that you need to buy. Things that you have to buy. Okay? Then yung last is mansumnida. From manta, ibig sabihin is to be many. Okay? So sabi niya, pag lumipat daw sila ng, pag nag-move sila ng bahay, pag naglipat sila ng bahay next week, marami siyang bagay, marami siyang panibagong kailangang bilhin, mga bagay-bagay na kailangang bilhin. Okay? And then yung next sentence, kureso. Kureso. So that's why. So kureso is so, that's why, or therefore, ibig sabihin, yung first sentence is the reason para sa second sentence natin. Okay? Reason. Okay? So, unang sentence, kailangan mo ng maraming budget, kailangan mo ng maraming pera. Kasi, kailangan mong bumili ng mga panibagong gamit or anything, mga bagay-bagay para sa paglipat nyo. And then, tingnan natin. Kureso is so, ibon dare nun. Ibon dal is next month. Senghol piga, pujok halkot kasumnida. Okay, so tama yung sagot natin. So, if doon sa unang sentence is marami kang kailangan bilhin. So, usually kasi sa 1 month, guys, meron lang tayong budget dyan. And if ever na magkaroon tayo ng biglaang gastos, ibig sabihin, magkukulang na tayo ng budget. Kukulangin na yung mga pera natin, pambayad ng mga expenses natin. So, tama lang yung naging assumption natin na yung tamang sagot ay pujok hada, to be insufficient, okay? To be short. And yung verb form na kot kasumnida, this is just, I think, no? Verb stem plus ulkot kasumnida, I think. And pujok halkot kasumnida, I think our budget will be short. I think yung budget namin is magiging insufficient. So, that is yung pinaka-meaning nung question natin, nung sentence natin dyan. Okay? So, tingnan natin yung number 1. Kung tama ba talaga yung naging answer natin. Number 1 is tayang hada. Okay, so mapapansin mo naman, guys, pag yung word is parang not related talaga sa pinag-uusapan. So, we are talking about money. We are talking about fee. We are talking about mga expenses. So, tayang hada is to be various. Okay, so, hindi siya related. So, ibig sabihin, mali talaga yung number 1. And number 2, tansun hada. Yung pinaka-verb is tansun hada. And ibig sabihin namin nito is to be simple. Okay, sa katulad ng number 1, hindi rin siya related sa pinag-uusapan natin. And number 3, anjon hada. So, lalo na to be safe. Anjon hada. So, yung 1, 2, and 3, makikita mo naman, kung alam mo talaga yung mga meaning na yan, kahit talaga hindi mo na intindihan, tingnan mo lang yung keyword natin. And then, i-relate mo
May relation ba yung number 1 sa keyword ko? Wala. May relation ba yung number 2? Yung number 3 sa keyword ko? Wala. Yung pinaka-related lang talaga is yung something na tumutukoy about mga pera. Puchok hada, to be insufficient, kulang yung pera ko. Okay? So that's why, for this question, ang answer natin is yung puchok hada. Okay?